Thank you so much po, Teacher Carlisle. I would also like to call on Dr. Hibas para na masimulan natin yung ating Q&A portion. So, I really learned a lot from this. Siguro po, for someone like me na actually this is like one of the very first, if not the first, special ed uh seminar or webinar like for specific for STEM education, no? So ang dami kong realizations dito na unang-una, yun pa lang yung concept of inclusive education, ano, kasi parang ang konsepto kasi ang pagkakaintindi ko kasi noon is kapag merong form of disability, parang dun lang siya. Pati pala yung mga gifted, yung mga way above average na mga students, Yes. din pala sila dun. Yes Um, po. Yun yung goal po ng EFA, yung Education for All. Hindi dapat ina-isolate yung mga kapatid natin na may kapansanan. So they have to be exposed to the community kasi 'di ba nowadays po meron na tayong mga deaf mute na nagtatrabaho. Hindi na sila nung nasa bahay lang at naghihintay kung ano yung pwedeng makain nila. Hindi naman kasi para sa mga magulang po, we have to accept at an early age kung may nakikita po tayong manifestation sa mga bata natin, we have to accept po kasi we cannot help them if we don't accept kung ano sila. Pag, pag denial po tayo, ano kasi, yung sa special education po, early intervention is the best po talaga. Kasi trainable naman yung iba, depende po sa severity ng case po. So pag may nakikita kayo, na-discuss naman po natin, 'di ba, yung types ng disabilities. Pag may nakikita tayong manifestation sa bata natin, pwede naman po tayong mag-seek ng help. So like only those who are licensed can assess and can name the child. So, those who are, yung ano po, yung neurodevelopmental doctors, sila po talaga yung dapat mag-assess ng bata. So, so, yun po. ako, I would just like to echo siguro yung mga naririnig ko rin na anecdotes from my sister-in-law because she's a school teacher. Not she did not specialize sa special education, but then she also mentioned stories of may mga bata po na may mga manifestations of possible or potential learning Yeah. disability na ang nakwento din po talaga nung ate ko was that ang sensitivities around it is more with the parents na pag Mm-mm. ang hirap kasi kapag nag-express yung teacher na ay parang meron pong gantong senyales baka gusto Mm-mm. mong ipa-assess. In denial daw yung teacher, yung mga magulang is not Mm-mm. nagagalit. And then ipipilit nila Opo. yung student na hindi, dyan po yan. So Mm-mm. ikaw po, Teacher Carlisle, being a special education teacher, how do you approach this po? Paano po ba yung tamang approach ng pagkausap sa mga magulang? Sa experience ko po ha, as a teacher, yung ginagawa ko po kasi, ano um, I called the attention of the parents. Tapos, chika lang kami ng chika. Nagli-lead lang ako. Hindi ako pwedeng mag-impose. Kasi Apo. nga, again, pwedeng ma-offend yung parents kasi titingnan ko po muna kung accepted ba ng parent. Tapos open ba siya sa kung ano yung i-input ko tungkol sa bata. Yeah. At saka ano, kung hindi ko talaga kaya sa, ako ngayon kasi nasa regular, nagtuturo din ako ng regular class or Gen Ed class. So pag hindi ko po kaya, nagsisik po ako ng help ng principal po. Mm. Ayan. Kasi naman po, useless din naman po kung nandun siya sa Gen Ed. Walang learning kasi kailangan ng again modification and i-simplify yung mga lessons na Mm. i-input mo sa bata. Ayan, merong isang gusto magtanong, si Ma'am Marites Andres. So, Ma'am Marites, feel free to unmute yourself or even turn your camera on para po mabato niyo yung inyong tanong. Actually, mga mom and sir, hindi siya tanong. So, mag-add lang ako doon kung I'm handling special education since 2006.
Sa Rizal, actually, Taytay Rizal. Sir Jeff, napunta na kayo sa Oh, Taytay wow. Senior High. So Hello po. actually, yung principal doon is my tia. Si Ay, Oh, opo. Ma'am Hello po. Nened, yes. Okay, yun. Ay, Ma'am So I'm Nene. handling special education and ang ginagawa namin, lalo na yung mga bata na magsasabi sa amin, mag-open up yung mga teachers nila na meron silang nakikita na bata na medyo hindi nakaka-cope or yung behavior hindi mm, nagsaswak doon sa grade level kung nasaan. So yun, with the help of guidance counselor, mm, kakausapin muna nung advisor and then pag hindi, saka kami tinatawag na SPED teacher. Ang una namin na doon, maging komportable muna yung parents, tama si oh, ma'am, yeah. na Mm, chika-chika muna. And then after that, ang lagi ko ine-emphasize kasi with the parents is we want to help your child. Kung yes, hindi definitely. natin gagawin ngayon, kailan natin Kailan? gagawin? Pag Mm, malala na po ba? Pag yung talagang hindi mm, mahihirapan na siyang makope. It's always, what we want is for the best para dun sa bata. Laging yun yung lagi yes. kong ine-emphasize na pag sa parent na kailangan natin tulungan yung bata hanggat maaga. Mm, Ah, yun yung parang, kasi totoo yun, ang hirap magsabi sa parent na yung anak mo may problema, tapos let's ipa-assess mm, natin ng bigla. Minsan mm. magagalit pa sa'yo or ikaw pa yung aawayin. Minsan sasabihin pa, Oo. ididimanda ka Siyempre, pa. in As a denial yan teacher sila. kasi we're not pero pinapagawa ko dun sa mga advisor, gawa kayo ng anecdotal report na Yes. ano ba yung behavior ng bata during the class, bakit mo nasabi na may problem yung bata. Para at least we have Mm, proof sa parent na meron talaga tayong na-observe. Kasi yun lang mm, naman yung magagawa natin as teacher that we can observe the child, then pwede nating i-report. Then yun, laging mm, kasama yung guidance counselor. And then, mm. pag hindi pa rin nagawa na advisor and guidance counselor, saka po tumatawag sila ng mga SPED teachers to explain kung ano ba yung magiging ano. Hindi porket pina-assess natin yung bata is there is a problem. Mm. Pero what But we it's, want but is, Apa, sige but po, there's nothing wrong po siguro if ma-check, lalo-lalo na kapag po yung mhm, SPED teacher may nakikita kasi, again, with the intention po to help the student, we would really want to set our students up for success.